Nasa red alert status na ang lahat ng units ng Armed Forces of the Philippines dahil sa sunod-sunod na mga protesta laban sa korupsyon. Isang malawakang protesta rin ang inorganisa sa September 21. Yan ang Billion People March sa Luneta at Trillion Peso March sa EDSA People Power Monument. Hiwalay pa ang protesta ngayong linggo ng transport groups para kondinahin ang anomalya sa flood control projects. Kaugnay po niyan, makakausap natin si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang hapon, Angie. Magandang hapon po sa inyong mga tagapagsubaybay. Colonel, ano po ba yung mga hakbang na kasama kapag inilalagay po inilagay ang AFP sa red alert status? Well, basically po, ma'am, ang red alert status po ay bahagi ng aming standard security protocols. Ang ibig sabihin po nito, naka-full manning ang lahat po ng unit at naka-standby po ang ating mga tropa para mabilis po tayong mag-responde kung kinakailangan. Pero we'd like to emphasize, ma'am, na wala po tayong dapat ipangamba dahil purely precautionary measures po ito upang tiyakin ang readiness po ng Armed Forces of the Philippines na sumuporta sa PNP kung sakaling kakailanganin. But just to reiterate lang po, ano pong mga klaseng rally o protesta yung mga nagtitrigger po ng red alert status? Is there a particular event na sinusubaybayan po ninyo? Yes, Ma'am Ange, ang red alert po, pinapatupad sa bilang precautionary measure na dahil sa mga inaasahang malalaking kilos protesta kaugnay po ng usapin dito sa korupsyon. Hindi po ito nakatuon sa anumang grupo, isang grupo or organisasyon. Ang layunin nito, ma'am, is tiyakin po na handa ang AFP na tumugon kung hihilingin po ng PNP po ang aming suporta. Siyempre, ang tanong din po dito, Colonel, paano po mabibigyan ng prioridad ang protection po, of course, ng mga sibilyan, pati na po yung kanilang human rights, karapatang pantao, habang pinapanatili po ang kaayusan? Well, ma'am, ang karapatan po ng bawat Pilipino na magpahayag, nire-respeto po ito ng AFP. At pinoprotektahan din po natin ito. Kasabay po nito, ma'am, tungkulin po natin na tiyakin ang seguridad at saka kapayapaan. Yan po talagang mission po namin, to protect the people and secure the state. So sa lahat po ng pagkakataon, nakabatay po yung aming mga magiging actions po dito sa rule of law at sa malinaw po na mga alituntunin po tungkol sa pagrespeto po sa karapatang pantao ng bawat Pilipino po. May mga indikasyon po ba ng posibleng karahasan sa mga protesta? Kasi nga po, hindi natin maiwasan na mag-alala din dahil dun sa mga nangyayari din outside of our country sa Nepal. Kaya po yung mga tao nagtatanong. Well, sa ngayon, ma'am, wala po tayong nakikitang dahilan para magpanik po tayo or mangamba, ma'am, gayon pa man po, nananatili tayong mapagmatsyag para po hindi po ma-exploit itong mga ganitong agenda at sitwasyon. Mahigpit naman po itong koordinasyon natin with the PNP para po maagapan natin kung meron man pong anumang tangka ng karahasan na gusto po natin is mapanatili po natin yung kaayusan despite all of this po. Colonel, meron po tayo nabalitaan na over the weekend dun sa ilang lugar, kagaya po ng Forbes Park na binantayan din daw po ng mga otoridad dahil may mga narinig na maaring protesta doon sa lugar na yon. Can you tell us po kung gaano po katotoo yon? Ma'am, sa pakikipag-ugnayan po sa mga organizers po, pamunahing mandate po ito ng PNP. Sa bahagi po namin sa Armed Forces of the Philippines, kami po nakabantay, ma'am, at nakaantabay habang nakahanda po kami na magbigay suporta po kung kinakailangan po para po matiyak na magiging ligtas, mapayapa at maayos po yung takbo nitong mga aktibidad po na paparating. Right. Pagdating naman po sa inyong papel sa social media, marami po mga online misinformation po ngayon na maaaring makapagpalala ng tensyon. Yes, ma'am, kasama din po talaga yan sa ating binabantayan. Sa Armed Forces of the Philippines po, patuloy po tayo na nagmamanman laban po sa maling impormasyon na pwede po na magdulot ng kaguluhan o takot sa publiko. So kasama dito, ma'am, yung mga cyber activities po natin, pagtututok po natin sa coordinated na disinformation effort. So nililinaw po namin, hindi na po namin nililimitahan ang legitimate po na pagpapahayag ng opinyon.
Ang layunin po natin is tiyakin na hindi po magagamit ang misinformation para po makapaghasik ng pagkakawatak-watak o kaguluhan po sa atin. Alright. And finally, sa anong pagkakataon po ba bababa ang alert status at ano po yung magiging benchmark o sukatan po para dito? Ma'am, sa pagbaba po ng alert status, nakabatay po ito sa assessment ng sitwasyon dyan sa grounds. At of course, dyan sa recommendation na rin po ng ating mga commanders on the ground. No? Kapag nakita po natin na bumaba na yung antas ng bansa, no? At naging normal na po yung sitwasyon, saka lang po natin ibabalik po sa mas mababang alert level. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan. Kaugnay po nga dito sa sitwasyon na ito. Maraming salamat sa inyo pong oras.